Pinupuri ka namin, Amang Banal, ngayong gabi na makadaw kami sa prayer meeting. Tunay kayo po ang nagtakda ng gawain sa midweek. Paunahan niyo po kayo tulungan sa pag-aaring banal na salita sa panalangin. Tunuin po bawat kapatid na nakaugnay sa kanilang gadget, sa kanilang mga cellphone at laptop o naway makasama namin sila sa iyong ministeryo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinadakilang Ama, sa iyong katapatan, sa iyong proteksyon, sa iyong provision. Maging sa araw nito, sa aming pong gawain na mapapurihan kayo at malulahati, dakilang Diyos. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sa gabi kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi po sa bawat kapatid. Nandito naman tayo po sa ating prayer meeting. November 8 na po ngayon, 2023. Ang pamagat po ng ating aralin ay ang kadyosan ng Panginoon Kristo, no? The deity of Christ. Punta po tayo sa ating passage, Matthew chapter 21, 23 to 21 to 23. Mateo 1, 21 hanggang 23. At siya'y manganganak na isang lalaki at ang pangalan tatawag mo sa kanya Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ng lahat mga ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak na isang lalaki at ang pangalan tatawag mo sa kanya ay Emmanuel at kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Yan po ang ating talata. Sa ating introduction, pasimula. Ang biblical na doktrinang ito ay inatake ng mga manalista, ng mga Jehovah's Witness, ng Seventh-day Adventists at iba pang grupong reliyon dito sa atin na hindi naniniwala sa isang Diyos na sa tatlong persona. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Banal na Espiritu. Subalit, ang paniniwala na si Jesucristo ay Diyos ay napakalaga sa kaligtasan ng isang tao na sumasampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. Kaya sa ating pag-aaral ngayong gabi, ay dapat lubos nating maunawaan ang katotohanan ng ito at panghawakan sa ating buhay spiritual ang araling ito. Pag i-deny mo o tatwa mo ang pagka-Diyos ng Panginoon Kristo ay siyang nagdadala sa iyo sa impyerno. Sa hindi mo pagkilala kung sino siyang tunay na Diyos na nagkatawan tao. Sa mensahe ng Apostol Pedro sa Pentecoste, nung early church po. Kaya alamin niyong may katiyakan ang lahat ng sambayan ng Israel. Ginawa ng Diyos itong si Jesus na iyong pinako sa krus na Panginoon o Jehovah at Kristo o Messiah. Yan po ang mensahe ni Pedro sa Gawa 2:36. Kaya sa araw na ito ay ating pag-aralan ang mga patunay na si Kristo ay Diyos. Okay, una, si Jesucristo bilang Panginoon o Lord, Jehovah. Sa Lumang Tipan, sa awit 110, versikulo 1, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tuntungan mo ang iyong kaaway. Yan ang sinabi ni David. Kaya sabi niya sa English, ang Lord po dyan, ang Diyos Ama, no? Panginoon. Kaya ang sinabi sa aking Panginoon, yan ang nagsabi, Diyos Ama. Si Kristo naman at ating Panginoon, tagapagligtas sa aking Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Kaya tingnan mo yung dalawang salitang Panginoon. Ang tinutukoy ng Diyos Ama dyan ay ang Panginoon Kristo, ang Diyos Anak. Kasermon ni Pedro sa araw ng Pentecoste, sa Gawa 2:34-36, sa ating diliwanagin ang katotohanan niyan. Binanggit ni Pedro din po sa kanyang pangaral, yung winika ni David, no? Sa sermon ni Pedro sa Pentecost. Sapagkat si David hindi umakyat sa kalangitan, ngunit siya mismo ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa bahaging kanan ko. Hanggang sa malagay ko, ang iyong makaway sa tuntungan ng iyong mga paa. Kaya alamin may katiyakan ng lahat ng sambayan ng Israel na ginawa ng Diyos itong si Jesus na iyong pinako sa krus na Panginoon at Kristo. Ang propesya na ang Mesyas, tagapagligtas, ay siyang Diyos, Panginoon,
Si Jesucristo mismo. Yan po, malinaw. Oh. Yan ang tinatawag na Scripture, interpret Scripture. Pinag-aralan natin yung Psalms 110, tapos yung Acts chapter 2. Yan po, pinag-ugnay natin. Okay, pangalawa, ang birhen ng kanyang kapanganakan para magkatawan tao at mamuhay sa mundo. Okay, ang propesya ni Propeta Isaias sa Isaiah 7:14. Kaya ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda, narito ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ayun po, linaw po. No? Yan ang prophecy ni Isaiah. Nagbigay siyang tanda. Isipin mo, dalaga maglilihi. Meron bang dalaga naglilihi? Kundi yan miracle. Ng isang lalaki at ang pangalan niya ay Emmanuel. O yan. So yung propesya ng unang panahon sa Israel, ito naman pagkatuparan niya sa bagong tipan, nang binanggitin ito ng anghel na si Gabriel. Sa pagkatawan-tao ng Panginoon Kristo, sinabi sa aklat ng bagong tipan sa Mateo 1:23. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay sumasa atin ng Diyos. Emmanuel means God with us. Narito ang isang birhen ay magdadalang tao at manganganak nga ng isang lalaki at tatawagin nila sa kanyang pangalan na Emmanuel, na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. O, sino yun? Si Jesucristo. Kasi nagkatawan tao siya. God is with us, kasama natin ang Diyos. Yan ang binanggit na ni Gabriel sa bagong tipan, sa Mateo 1:23. Okay, yan ang pangalawa. Pangatlo po tayo, ang Mesyas, ang Panginoon Jesucristo ay may pangalan na maka-Diyos. Divine name as prophesied sa Bible. Sa aklat ng Isaiah 9:6-7, sabi niya rito, in English ko na po, para madali pong ibanghay sa English kaysa sa Tagalog. For unto his child is born, and to us a son is given, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Only the Lord God, Christ Himself, could be the fulfillment of these names. Oh, wonderful, only God is truly wonderful. Yan ang Luke 18:19. And Jesus said unto him, why call me good? None is good save one that is God. Oh, siguro totoo naman, wonderful, isa lang wonderful ng Diyos. Counselor, only the omniscient God could be the perfect counselor. Psalms 16:7, I will bless the Lord who had given me counsel. My reins also instruct me in the night season. Yan po. Counselor. No? Then, mighty God, the only Messiah as mighty one, revealed Himself sa Revelation, pahayag. O Revelation 1, versikulo 8, no? I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is and which was, and which is to come, the Almighty. Yan, no? The Almighty. Everlasting Father, John 10:30, Jesus said, I and my Father are one. Yan. Everlasting Father, pinapakilala rin ni Kristo ang Ama. Kasi siya at Ama ay isa. Okay, ang mga pangalan na bigay kay Kristo Jesus tumutungkol sa isang Diyos lamang. O punta tayo doon sa tinatawag nila na kuwan ng Diyos, yung pangalan na binigay sa Kanya, tumutukoy para lang sa Diyos. No? Sa Micah 5:5, versikulo 2, But thou, Bethlehem, out of thee shall become forth unto me that is to be ruler of Israel, whose going forth have been from old, from everlasting. O pag sinabi mong everlasting ang Panginoon Jesus, yan ang hula, ipapanganak siya sa Bethlehem, sa Micah. Eternal, ibig sabihin yan, from everlasting to everlasting. Self-existing. Eternal, omnipresent God Himself was to be the Messiah Savior. Oh. Tapos personal name as I am. Ang pangalan na bigay kay Kristo, Jesus na tumutukoy sa isang Diyos lamang. Exodus 3:14, And God said unto Moses, I am that I am. And He said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am had sent me unto you. Binanggit din po ng Panginoon Jesus yan nung nagkatawan tao sa 1:58, no? 58. Jesus said unto them, Verily I say unto thee,
unto you. Before Abraham was I am. No, the Jews perfectly understood Jesus had committed blasphemy for ascribing the name of God to himself. They promptly attempted to stone Jesus. Wala yung magalis ang Panginoon. Babatuin talaga siya. Isipin mo, sinabi niya, bago pa si Abraham, siya na. Oh. Na-ascribe niya yung siya ay Diyos. Okay, punta tayo sa panlima. Ang papatawad ni Jesus ng kasalanan. Jesus Christ forgives sin. Sa aklat po ng Marcos, 2, versikulo 5 at saka versikulo 7, na makita ni Jesus ang kanyang nananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." O, sa verse 7, nagtaka sila, bakit nalalapastangan ng ganito ng taong ito? Sino ba ang makapagpatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang? Totoo naman yun. Kasi Diyos Kaya pwede siya magpatawad ng kasalanan. Kaya nagtatanong yung mga eskrib at pariseo. Ba't ginagawa niya yun? Namumusong sa Diyos, no? Bakit siya nagpapatawad ng kasalanan? Ayaw nila kasi tanggapin siya ay Diyos. Ganon din sa marami sekta at grupo sa ating kapaligiran. Ayaw tanggapin si Kristo ay Diyos ng katawan tao. Diyos sa talaga. Okay, number 6 tayo. Ang pagpapahayag ng Panginoon Kristo sa kanyang mga katangian ng Diyos. Una, omnipresent. Nandyan lahat sa dako. Pinangako niya, nandyan siya sa lahat ng dako. Natural attributes po ito, yung katangian ng Diyos. Saan sila? At pareho oras o panahon. Sa Matthew 28, versikulo 20, na tinuruan silang ganapin lahat ang mga bagay anuman ang aking inutos sa inyo. At narito ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahon ito, siya nawa. Yung sinabihan niya po yung mga apostol dyan, maging tayo, mga nasa Germany, nasa Poland, nasa Alaska, nasa Greenland, nasa Brazil, nandiyan ang Panginoon kasama ng mananampalataya. Ibig sabihin, ang Panginoon ay nandiyan sa lahat ng dako, omnipresence. God is present everywhere. Number 2, omniscient, maalam sa lahat. He knows all things. Sa 1 na 21, versikulo 17, sinabi ni Jesus sa kanya, kausap nito si Pedro, sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Jonas, minamahal mo ba ako? Sinabi ni Pedro sa kanya, Panginoon, nainis na si Pedro sa kakatanong ng Panginoon, Panginoon, alam mo lahat ang mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga tupa. Ano sagot ni Pedro? Panginoon, di ba alam mo lahat ng bagay? All-knowing ka. Ayan ang pagkakilala na Apostol Pedro. Sana tayo ganun din, no? Number 3, omnipotent, all-powerful, makapangyarihan sa lahat. Pahayag, versikulo 1, no? Pahayag, chapter 1, verse 8. Tagapaglikha. Sa John 1:3, ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamagitan niya. Kung wala siya, walang anuman nilika bagay na nilika. Yan ang makapangyarihan sa lahat. Creator all-powerful. John 1:10, siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay nilikha sa pamagitan niya. Hindi siya kinilala ng sanlibutan. O ganun din po yung mga tao ngayon. Kahit pahayagan mo si Kristo ay Diyos, makapangyarihan, hindi pa rin nila tanggapin. Kasi yung tinuro ng reliyon, niyayakap nila, yun ang naka-brainwash sa kanila. Sana po'y mabuksan ang puso at isipan ng mga taong ito. Okay? Hindi lang makapangyarihan na tagapaglikha, ano pa yung tagapagsunod ng kalikasan. Inuutusan ng Panginoon yung kalikasan. Sino ba yan naman? Hindi ka magtaka, hindi Diyos yan. Lucas 8:24. Kaya nang sila'y lumapit sa kanya, siya'y ginising nila sa sinabi, Guro, malakas ang bagyo nasa bangka sila. Napapahamak tayo. Ngunit nang gumising siya, sinaway niya ang hangin at ang malakas na hampas ng tubig. Kaya tumigil ang mga ito at nagkaroon ng kapanatagan. No? Tumahimik, pinatigil ng Panginoon. Yung bagyo, no? Marcos 4:39. Sa kanyang pagbangon, kanyang sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, pumanatag ka. Inutusan niya ang hangin dagat. Kaya tumahimik ang hangin, nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Yan ang ginagawa ng Panginoon. Ninutusan niyang kalikasan. No? Makapangyarihan siya sa lahat.
Okay, punta tayo sa pang-7, yan ang pinakalas. Tinanggap ni Jesus o Panginoon Kristo ang pagsamba sa Kanya na ito'y para lamang sa Diyos. Jesus Christ received worship due to God only. Ba't yan tinanggap sambahin siya? Kasi Diyos po siya. O dapat yan ay malinaw sa puso ng mga tao na kumilala sa totoong Diyos tagapagligtas si Jesus tumanggap sa Ebanghelyo. Lalo na po yung ating mahal sa buhay na hindi sila naniniwala si Kristo Diyos, kailangan mabahagi natin sa kanila malinaw ang katotohanan na ang tagapagligtas si Kristo, Diyos ay nagkatawan tao. Ito pa na yung pagsamba sa Kanya. Dahil ang pinagaling na bulag, sinabi niya, John 9:38, Panginoon, sumasampalataya ako at siya'y sumamba sa Kanya. O, tingnan mo, sumamba si Kristo, tinanggap niya. Ang winika ni Jesus na ang sambahin ay ang Diyos lamang. Dito naman sa Lucas 4, versikulo 8, pinapasamba naman siya ni Satanas. Nung tinukso siya doon sa ilang. Ito ang sagot ni Jesus kay Satanas. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, lumayo ka sa aking Satanas, sapagkat ito ang nasusulat. Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Sino sasambin daw? Ang Diyos lamang, ang Panginoon Diyos. Oh. Winika ni Jesus yan. Pero doon sa una, sa bulag na pinagaling niya, sinamba siya. Punta tayo sa 4. Ang winika ng anghel kay Apostol Pablo, ay kay Apostol Juan, sinamba naman ni Juan yung anghel na nagpakita sa kanya sa pahayag 22 at versikulo 9. Ngunit sinabi niya sa akin, sinabi ng anghel, ingatan mo na huwag mong gawin ito sapagkat ako iyong kapwang alipin at ang iyong mga kapatid ng mga propeta at na iyong mga tumutupad ng mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. O, tingnan mo, ang linaw naman po eh. Nang tanggapin ng Panginoon Kristo ang pagsamba, dito kanyang pinapakilala na siya ay Diyos. Accept the worship. Yan po. Conclusion at application. Meron din pong pangyari dito, si K. Fanny Crosby. Basahin ko na lang po sa English. The hymn writer Fanny Crosby gave us more than 8,000 gospel songs. Yan ang hymnals. Although blinded at age of 6 weeks. 6 weeks lang, nabulag na si Fanny Crosby. She never held any bitterness in her heart because of it. Di siya nagdamdam. Di niya sinisi ang Diyos. Once a preacher sympathetically remarked, I think it is a great pity that the Master did not give you sight when He showered so many other gifts upon you. Yun ang sabi ng pastor na nag-preach. Nagpiti sa kanya. Sana daw siya nakakita. Pero ito kanya sinagot. She replied quickly, do you know that if at birth I have been able to make one petition, it would have been that I should be born blind. Oh. Kung pinanganak daw siya, no? At bibigyan siya ng petition o request sa Panginoon, ay papanganak na siyang bulag. Ganda, no? Why? Asked the surprised clergyman, yung tinanong ng pastor. Because when I get to heaven, sabi niya, the first face, mukha, ang una kong makita mukha, the first face that shall ever gladden my sight will be that of my Savior. Sabi nga, totoo nga, kung may request pa nga, ipanganak siya, ay gusto niya pa rin bulag. Para daw pagdating niya sa langit, ang una yung makikita mukha, walang iba kundi ang Panginoon Kristo, ang kanyang tagapagligtas. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. No? Dadako tayo po sa ating pananalangin sa ating iglesia, ating gobyerno, sa mga gawain po ng church mission at missionaries at outreach at mga activity po. No? Tayo po yung manalangin na dadako tayo sa prayer time. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos, at lumalagak kami sa panalangin. Tayo kayo po ang Diyos, nagbigay sa amin ng pribileyo, umugnay sa iyo, tumawag at humingi. Nalapit namin, nilalagak sa iyong banal na trono, ang gawain ng iglesia, sa araw po ng linggo, ang early worship, ganun din po ang Sunday school, ang mid-morning worship, at ganun din ang vesper. Pagpalain po, ang bawat anak yung tatayo, bawat magtuturo, at gagamitin nyo, kayo manguna, maging sa mga MC, ang speaker nyo, ganun din po ang choir, na magdadala po ng song offering.
Pagpalain din po, Panginoon, ang Administrative Board kasama si Pastor Nasita sa kanilang kalasasan, kalusugan, at pangailangan ng talino sa mga desisyon kanilang ginagawa. Pangunahan niyo rin po, Panginoon, ang schedule po ng conference sa Central Luzon. Nagaganipin po sa Florida Blanca, Pampanga sa Sabado po, July 11. Kaya tulungan niyo po bawat pastor, bawat manggagawa, dadako po sa ministeryo, doon po kina Pastor Willie. Ingatan niyo po, gabayan, tulungan niyo pong makausad po bawat sa amin, magdadala ng sasakyan ng aming meeting place dito sa Project 6, Panginoon, sa saktong alas 6 ng umaga ay alis kami papunta sa conference doon sa Florida Blanca. At pagpalain niyo po, Panginoon, ang start ng conference, mag-start po ng 7:30 ng umaga hanggang po ng alas 3 po ng hapon. Pangunahan din po, ay tandaan niyo rin po si Pastor Nasita bilang tagapagsalita sa maghapon na gawain. Pinapanalangin namin, Panginoon, ang mga outreaches, mga Bible studies, ang mahayo, maging si Pastor Boy at si Sister Sally sa paghayo nila. Ganun din po kami sa paghayo din namin ni Brother Bart, Pastor Jess at Brother Bong sa outreach nyo sa San Mateo Mission na kayo nagbibigay po ng tugon, damdamin, puso ng mga kaluluwang naabutan ng gospel. Maging po sa hapon ng Saturday, dito po sa UP Bliss, sa pamilyang Villanueva. Salamat sa mga bata na nagre-response po. They're willing to hear thy gospel and thy word at natutuwa po silang sumalubong at tawagin ka ng guro para sila makanig tuwing hapon po ng alas 2 ng Sabado dyan po sa UP Bliss. Pagpalain din po, Panginoon, ang mga mission at outreach binubuksan nyo at patuloy namin pinapanalangin maging ang Manila Hills sa dako po ng Montalban. Ang ministry nyo rin po dito sa Muñoz, Baisa. Hiningi namin po yung guidance nyo, kapangyarihan nyo, tao na nag-guide sa amin, si Brother Doming na nasave doon po sa dako po ng San Mateo. Salamat, Panginoon, sa mga opportunity to bring the gospel. Give us the joy and power of thy Holy Spirit to share the truth of the gospel of the Lord Jesus Christ. Pagpalain din po, Panginoon, mga missionaries nasa local sa Mindanao, beside na Luzon. Ganun din po ang mga missionaries sa abroad na nasa lugar po ng Vietnam, lugar po ng Cambodia, lugar po ng Thailand, sa dako rin po ng Sri Lanka. Lalo na po ang mga nandun sa dako ng Mindanao, sa dako ng Africa, Tanzania, Uganda. Ganun din po ang nasa Israel, si Pastor Morales na nandun sa Tel Aviv na medyo magulo ngayon. Ingatan niyo siya, tulungan niyo siya sa kanyang pagpapagal. At kayo po ang manguna sa kanyang buhay doon. Pangunahan niyo rin po, Panginoon, ang mga Bible school nasa Mindanao, nasa Bisaya at ganun din po dito sa Luzon na sinusupport ng FBCM. Ganun din po yung mga nagtuturo, mga estudyante at naalagaan, ma-disciple sila at ma-lead sila sa full-time ministry. Pangunahan niyo sila, maging po ang Bible school dito sa Lubao, sa pungunan Pastor Willie at Sister Winnie, diyan po sa paaralang Biblia. Salamat din po, Panginoon, sa binuksan yung Bible school. Doon po kina Pastor Lucio, sa dako po ng Quezon, Nueva Ecija. Salamat din, Panginoon, sa mga churches, missionaries at seminaries at Bible school na tumatoy sa fundamentalism, Trinitarianism sa Amerika, panatilihin silang matatag, matibay, nagpapatuloy sa paninindigan sa Biblia, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa pagbigay niyo po ng biyaya at gabay sa aming mga auxiliary group, maging po sa young people, sa youth, na inandel din po ni kapatid na Jeffrey Tabak kayo. Pangunahan niyo po siya maging sa Bible basketball. Tulungan niyo rin po, Panginoon, yung mga dinidisciple nila na mga kabataan sa galing sa Rondon sa high school at na tuturuan po dito sa iglesia. Pangunahan niyo rin po, Panginoon, ang senior system group naway makapagsimula nga ang grupo para sa darating na buwan ng December para magkaroon na po ng pagtitipon dakilan Diyos. Salamat sa mga nag-uugnay, nagpaplano. Kaya samahan niyo rin po ng wisdom at guidance si Brother Andre Tolentino. Pinapanalangin din namin, Panginoon, mga senior citizens sa church na may karamdaman, may sakit,
At ganoon din kanilang pamilya na tunay mahirap po mag-alaga ng pasyente. Samahan niyo sila ng iyong comfort, ng iyong strength, ng iyong pong guidance, sa iyong provision, Panginoon, sa araw-araw na kanilang buhay dahil mahirap po ang may karamdaman. Tulungan niyo rin po, Panginoon, sila sa kanilang ininom na gamot, sa kanilang financial na pangailangan, kayo po ang mag-provide. Nabilin din namin, Panginoon, ang mga ministry na bubuksan po ang pinaplano ng simbahan sa darating na December, maging ang camp. Sa iyong kamay, Panginoon, hingin namin yung divine guidance at kapaintulutan at kaganapan ng mga bagay nito sa pangunan ni Pastor Nasita. Pinapanalangin din namin, dakilang Diyos, ang iyong biyaya at pagpapala sa bawat miyembro, bawat kapatid sa iglesia dito sa church, sa FBCM, sa kanilang buhay, sa kanilang kalusugan, trabaho, negosyo, sa kanilang pagtatapat, naway samahan niyo sila at pagpalain pa, Panginoon. Salamat sa bawat membro na diyan ka ng puso, magbigay, magpatuloy, suporta ng gawain niyo ang church, lalo na sa gawain misyon sa mga manggagawa. Pinapanalangin din namin, Ama, ang pangunan niyo pagpapala sa aming bansa, lalo sa aming Pangulo, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tunay, kami po umaasa sa iyo pong pagbigay sa kanya ng katalinuhan, kalakasan, patnubay, sa kanya pong buong sambayan din. Tulungan niyo siya sa pag-direct at pang-handle ng aming bansa. Maasa kami sa kanyang katwang, sa kanyang mga secretaries na mag-function din sila usefully at magamit po ang kanilang buhay para magkaroon po ng pag-angat aming ekonomiya, ang aming pong food production sa Department of Agriculture. Kapayapaan at peace and order po sa pangunan ng DILG at ang DND, Department of National Defense. Ang patubay niyo rin po, Panginoon, sa mga kabataan, mga estudyante, tulungan niyo po ang aming DepEd na mapanatili rin ang antas po ng edukasyon at taas ng moral ng mga estudyante at mga kabataan. Pinapanahing din namin, Panginoon, ang mga problema namin na salubong, naharap dyan sa West Philippine Sea, na may sa tulong niyo po ay magkaroon po ng wisdom ang aming Presidente, ang Department of National Defense at ganun din po ang Foreign Secretary, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming OFWs, ang mga migrants na tunay, nagkakaproblema sa iba-ibang lugar, sa sitwasyon nila. Kayo po mag-sustain, kayo po ang manguna, lalo sa mga nagiging victim ng kaguluhan doon po sa Israel at sa lugar ng Gaza. At mga pag-evacuate ng ginagawa po ng aming gobyerno para mapunta sila sa Egypt at mag-exit po sila doon kundi sa Jordan. Panginoon, tulungan niyo po ang aming pong mga embassies doon po sa Jordan, sa Egypt at dyan doon sa Israel. Salamat dahil kayo pong aming Diyos nakakabatid, nakakaalam ng aming sitwasyon at mga migrants namin, OFW na nahihirapan, Panginoon. Aliwin niyo sila, comfort niyo sila at protection niyo sila sa kanitong panahon. Pinapanalangin din namin, Panginoon, ang pagpasok ng December na siya po ang pagtaas lahat ng bilihin na inflation. No'y makontrol ito at mapanatili ang halaga ng mga bilihin, lalo na ang bigas, ang mga isda, karne at lahat po ng commodities. Sa namin po hinihingin, dakilang Diyos. For you that we can do nothing. Salamat sa gabing ito, Panginoon, na kayo po ang aming nakaagapay. Kayo po ang nagbigay ng kaalaman sa iba ng salita. Kayo po nakinig sa aming panalangin. Alam namin sa iyong takdang panahon, sa iyong programa, sa iyong kalooban. Ito ibubuhos niyo at pagpapala sa aming iglesia, sa BCM, gandim sa aming bansang Pilipinas. Dahil ito amin dalangin lahat na may pasalamang pagpupuri sa pangalan ng aming Diyos, tagapagligtas ang Panginoon Kristo, sa gabay kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen.